Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, steady pa rin ang supply ng mga produktong petrolyo ng oil companies sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Protect Committee, ibinahagi ni Garin na nakakuha na ang bansa ng 1 milyong barel ng langis mula sa mga supplier nito. Katumbas ito ng 159 milyon na litro ng diesel. Mula rito, 2 batch na nito ang dumating na nitong lumipas na mga araw, habang ang 2 batch pang kasunod nito ay inaasahang darating sa susunod na 2 linggo. Good for 5 days daw ito at plano ng gobyerno na maging tuloy-tuloy ang pag-replenish ng supply. Para rin daw masiguro ang commitment ng mga bansang posibleng may transaksyon sa Pilipinas pagdating sa langis, na ikipag-ugnayan din one-on-one ang gobyerno sa mga bansang Brunei, Taiwan, China, Japan, South Korea, Indonesia at Colombia. Sunod na rin dito ang US, Canada at Argentina. Dagdag pa ni Garin, pinapabilis na rin ng ahensya ang pagpapagawa ng renewable and energy storages sa bansa. Cheryl, ang sabi rin dito ni Garin na naasahan daw ngayong Abril na magkakaroon ng karagdagan na 1,471 na megawatts mula sa 22 storage projects. At ang kagandahan daw nito, hindi nagbabago ang presyo ng renewable energy kahit papabago-bago ang halaga ng diesel. Cheryl. Mary Monso, lumalabas, supply-wise, hindi na tayo kailangan mag-panic, no? Pero doon sa presyo, katulad ng nabanggit ko kanina kay Amy, maybe baka na talakay dyan sa Senate, yes, bababa this week yung presyo, pero napag-usapan ba kung inaasahan ulit yan next week or nanganganib because of dito nagka-problema sa peace talk sa Pakistan? Cheryl, yan nga yung nasabi ni Secretary Garin. Actually, huling meeting daw ng DOE kasama ang mga oil companies ay kahapon. Dito nila na siguro na lahat magkakaroon ng malaking fuel price rollback for around April 10 to 14, yung mga araw na yun. Pero ang sinasabi nila, ito rin daw kasi ay fluid. Kumbaga, depende rin ito sa magiging computation na kakailanganin and sa mga magiging pagbitaw na salita ni US President Donald Trump. Kasi kung lumipas daw yung huli, okay naman daw, medyo naging maluwag, nakikita yung pagpasok na nga ng supply. Sabi nga ni Secretary Garin, steady naman daw ang access na sa supply ng bansa. Pero nakadepende ito sa magiging pronouncements ni President Trump. So kung recently may nasabi siyang baka makaapekto raw sa daloy ng supply ng langis, pwede magkaroon muli ng pagbabago kung magkakaroon pa ba ng rollback o tataas ba ulit yung presyo. Ang sabi naman dito, kinukompute nila lagi 5 days per week, Mondays to Fridays yung average daw ng presyo ng fuel. Iko-compare to sa average ng mga lumipas na linggo and doon nila makikita yung differences sa presyo. But then again, ang assurance si Secretary Garin, na ikipag-coordinate naman daw sila government to government, lalo na kapag sa mga commitment ng mga order ng langis ng Pilipinas. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Mary Mon Reyes.